Sa simpleng paliwanag, ang ETF ay isa po itong uri ng investment product na parang kombinasyon ng stock at saka mutual fund. Pinapahintulutan po nito ang mga tao na mag-invest sa isang grupo ng assets tulad po ng cryptocurrencies sa isang mas madaling paraan. Halimbawa ay kung mayroong pong Bitcoin o Ethereum ETF, mas madaling bumili nito sa stock market kaysa sa bumili po ng mismong crypto. Ang ganito pong klase ng produkto ay nagbibigay po ng mas malawak na access sa mga institutional investors na siyang nagdadala ng mas maraming capital sa market. Pagdating po dito kay Cardano ay kung ito po ay mabibigyan ng kanyang sariling ETF, maaari pong umangat ang interest ng mga malalaking investors dito tulad po ng nangyari kay XRP. Ayon po kay Ginoong Dan Gambardella, founder po ng Crypto Capital Venture, ang ganitong senaryo ay maaari pong magdulot ng mabilisang pagtaas ng presyo ni ADA, katulad po ng nakitang pag-akyat ni XRP kamakailan lamang. Harayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano nga ba ang nangyayari sa presyo ni Cardano kumpara kay XRP? Sa XRP po ay nakaranas ng malaking pag-akyat sa kanyang presyo matapos po ang balitang may mga asset manager na nag-file ng kanilang ETF applications para dito. Sa nakalipas po na 30 araw or 30 days, tumaas ang presyo ni XRP ng 477% mula po sa presyong $0.4937 hanggang $2.85. Yan, sa kabilang banda, si Cardano naman ay tumaas ng 273.65% mula po sa presyong $0.32 hanggang $1.32. Bagamat mas mataas po ang pagtaas ni XRP, ito po ay dahil sa mas maraming ETF filings para kay XRP. Sa ngayon ay may 4 po na ETF filings na eksklusibong nakalaan para kay XRP. Samantalang si Cardano ay bahagi lamang ng isang mas malaking fund na tinatawag po na Bitwise 10 Crypto Fund. Dahil dito ang direktang suporta para kay ADA bilang isang stand-alone ETF ay limitado pa. Yan, ngayon ay bakit po itinutulak ni Ginoong Gambardella na maabot ni Cardano ang presyong $3. Ayan, si Ginoong Dan Gambardella ay naniniwala na kung si Cardano ay magkakaroon po ng kanyang sariling ETF, mabilis po nitong maaabot ang presyong $3. Ang dahilan po nito ay ang malawak na suporta at development sa ecosystem ni Cardano. Sa kabila po ng kakulangan ng eksklusibong ETF filings, maraming positibong nangyayari kay Cardano. Tulad po ng pagpapalawak ng decentralized finance or DeFi capabilities nito at pagtaas po ng adoption ng blockchain technology nito. Kung ang mga institutional investors ay magsisimulang tumuon dito po kay ADA tulad ng nangyari kay XRP, ang dami ng funds na papasok po sa market ni Cardano ay maaring magdulot po ito ng mabilisang pagtaas ng presyo nito. Kaya sa madaling salita, ang ETF ay maaari pong maging game changer para kay ADA. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng ETF filing? Ang ETF filing ay proseso kung saan ang mga kumpanya tulad po ng mga asset managers ay humihingi ng approval mula sa Securities and Exchange Commission or SEC para makapag-launch ng ETF. Kapag ang SEC ay nagbigay po ng go signal, ang produkto or product ay maaring maibenta sa stock market. Sa ngayon, si XRP at Solana ay may mga pending filings na naglalayong magkaroon ng eksklusibong ETF. Kung si ADA ay magkakaroon din ng ganito, maaari pong tumaas ang demand para dito. Ngayon ay ano naman ang maaring posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Ang balita pong ito ay isang paalala na ang global trends tulad po ng ETF approvals ay may direktang epekto sa ating crypto portfolio. Kung sakaling magkaroon po ng ETF para kay ADA, maaaring magkaroon po ng biglaang pagtaas ng presyo nito. Ang ganitong mga pagbabago ay nagbibigay po ng oportunidad para sa kita lalo na kung maaga kang mag-invest.
Ngunit dapat din mag-ingat dahil ang mabilisang pagtaas ng presyo ay maaari pong sundan ng biglaang pagbaba o volatility. Para sa mga long-term investors, ito rin ay nagpapakita na si Cardano ay may solid potential dahil sa mga developments nito. Pero mahalaga po ang pananatiling updated sa balita at pag-aaral ng market trends bago po gumawa ng desisyon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang posibilidad ni Cardano na magkaroon po ng kanyang sariling ETF ay isang malaking balita sa crypto community. Isa po itong indikasyon na ang industriya ng crypto ay nagiging mas bukas sa mga traditional investors. Kung tama po si Ginoong Gambardella sa kanyang prediction, maring ito ang simula ng mas malaking adoption ni ADA, hindi lamang bilang isang cryptocurrency, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng global financial market. Gayunpaman, ang sinumang investor ay dapat pong maging maingat. Ang hype ay maaari pong magdala ng FOMO or fear of missing out. Pero ang tamang pag-aaral at disiplina sa pag-i-invest ang siyang magbibigay ng tunay na tagumpay. Ang sinasabing potensyal ni ADA na umabot po sa $3 ay hindi po imposible. Ngunit nakasalalay po ito sa maraming bagay tulad po ng ETF approvals, ecosystem developments at institutional support. Para sa mga Pinoy na naghahanap po ng oportunidad sa cryptocurrency, mahalaga ang pagiging updated sa mga ganitong balita. Tandaan, ang cryptocurrency ay puno po ng risk at rewards, kaya't maging wais at responsable sa bawat galaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.